Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, ako po si Rosco, 38 years old na sa ngayon. Isang seaman at pamilyadong tao. Kasalukuyan akong nasa laot ngayon at papunta ang container ship namin sa Baltic States, partikular sa Lithuania. Pero ang pamilya ko ay nakatira dyan sa Quezon City. Siya nga pala hindi tungkol sa pagiging seaman ko ang ikukwento ko. Ang isishare ko ngayon ay nangyari matagal ng panahon ng nakakaraan. At isa itong kababalaghan na alam kong ilan sa inyo ay hindi marahil maniniwala. Pero isishare ko pa rin kahit na sabihin pa nilang katang isip o kwentong seaman lang ang ibabahagi ko sa inyo. Papa Dudut, sisimulan ko ang kwento ko taong 2001. Ang kwento ng aking lolo Tasyo. 3 araw bago siya mawala. Bedridden na si Lolo Tasyo noong panahong yon dahil sa sakit ng lung cancer. Kaya mas pinili na lamang niya na sa bahay kesa magpagamot sa ospital dahil sa may kamahalan pa at pagod na rin daw siya. Nirespeto namin yung desisyon ni Lolo kahit na labag sa kalooban ni na mama. Wala na rin kaming magagawa pa. Samantala isang gabi, bandang 9:00 nang sabihin ni Yaya Dina na pinapatawag kaming lahat ni Lolo at pumunta sa kwarto niya. Ilang minuto lamang ay nandun na kaming lahat. Na mga magpipinsan ay nasa lapag habang sila mama at mga kapatid niya ay nakatayo lang at naghihintay. Nagpatulong si Lolo Tasyo noon na makaupo sa rocking chair niya. At nang makaupo na siya ay nagsimula na siyang magkwento. Sabi niya ay bantayan daw maigi at wag na wag iiwan ng walang bantay ang katawan niya habang nakaburol. At siguraduhin daw na maigi ang pagkakasimento ng libingan niya. Yung tipong hindi daw mahuhukay at mabubuksan. At kapag daw may napansin kaming kakaiba sa katawan niya ay magpatawag daw kami ng albularyo. Nagtanong yung pinsan ko kung bakit na lamang ganon si Lolo kung magbilin. Ang sabi ni Lolo noong bata pa daw siya, nasabi niya ang salitang balbal ng 3 beses at napakalakas pa daw nang minsang maglaba daw silang magpipinsan sa ilog dahil nagkwekwentuhan daw sila tungkol sa balbal. Naglalakad na daw sila pauwi nang may humarang daw sa kanilang matanda at sinabing susundan daw si Lolo Tasyo ng balbal kahit saan daw siya magpunta at hanggang sa mamatay siya para nakawin at kainin ang katawan niya. Dahil sa bata pa lang daw si Lolo noon ay pinagsawalang bahala na lamang daw niya. Pero noong simulang malaman niya na may sakit siya at nanghihina ang kanyang pangangatawan ay nararamdaman daw niya na may palagi nakasunod daw sa kanya at minsan daw may nakita siyang isang malaking anino sa sagingan at mukhang nakatinghala daw sa kanya mula sa bintana. Kaya naalala daw niya yung sinabi sa kanya noong bata siya ng isang matanda. Hindi ako naniniwala noon sa kwento ni Lolo Tasyo dahil simula bata pa lamang ako, hilig na niya akong kwentuhan ng mga nakakatakot. 3 araw makalipas ay binawian na ng buhay si Lolo Tasyo. At naging abala na halos lahat ng tao sa bahay
para ayusin ang pagbuburulan kay lolo. Halos lahat kami ay puyat noon dahil papalit-palit kami sa pagbabantay kay lolo dahil mahigpit niya na ibinilin yon. Inaasikaso rin namin yung mga kamag-anak namin na dumating mula sa Maynila. Huling lamay noon at pinagsisihan ko ang araw na yon. Noong huling gabing lamay ni lolo at ako ang nakatokang magbantay sa kanya. Sobrang daming tao at dahil doon ay lalong naging busy sila mama sa pag-aasikaso ng mga bisita. Bigla na lamang may lumapit sa aking lalaki at nanghihingi ng maiinom. Sabi ko naman noon ay saglit lang at tatawagin ko yung iba kong pinsan para utusan dahil hindi ko pwedeng iwan si lolo nang walang papalit sa akin para magbantay. Pero noong time na yon ay wala akong makita na pwede kong pag-utusan. Nagsalitang muli yung lalaki na sobrang nauuhaw na raw siya. Sinabihan niya ako na siya na lang muna ang magbabantay habang kinukuha ko siya ng tubig dahil hindi daw niya alam kung saan pwedeng kumuha. Dahil doon, sinabihan ko siya na huwag aalis hanggat hindi ako bumabalik. Nagpunta ako noon sa kusina para kumuha ng tubig nang makasalubong ko si mama. Nagalit siya noon kung bakit ko iniwan si lolo. Sabi ko ay may nagbabantay naman sa kanya yung nangihingi sa akin ng tubig. Pero sabi niya ay wala daw tao doon kaya hinanap niya daw ako kaagad. Kaya nagmadali si mama na tingnan yung katawan ni lolo at tinawag niya ako para magbantay ulit. Pagtingin ko sa katawan ni lolo ay parang wala namang nagbago. Maliban na lamang sa parang bigla yatang tumaba yung katawan ni lolo. Dati hindi nakadikit yung mga kabilang braso ni lolo sa gilid ng kabaong dahil mapayat na siya. Pero ngayon, bakit parang nakadikit na yon? Kinabahan na ako noon, Papa Dudut. Kaya tinawag ko si mama at sinabi yung nakita ko. Inutusan ni mama si Tito na tawagin yung albularyo sa amin para tingnan ang katawan ni lolo. Inantay muna naming magsiuwian ng ibang bisita at saka namin pinapasok ang albularyo. Gano'n na lamang kami kabigla nang sumilip yung albularyo sa kabaong ni lolo at mabilis siyang napatras at nagsalita ng lingwahe na hindi ko maintindihan. Nang harapin niya kami ay sinabi niya na hindi na raw katawan ni lolo ang nasa kabaong kundi katawan na lang daw ng saging. Gumamit daw ng ilosyon ang balbal para magmukhang katawan pa rin ni lolo ang nasa kabaong. Iyak noon ang iyak si mama dahil sa mga nangyari. Sinabi pa niya kung may pwede kaming gawin para mabalik ang katawan ni lolo. Sabi ng albularyo ay wala na raw at sa mga oras na raw na yon ay nakain na raw ng balbalang katawan ni lolo. Iyak ako ng iyak noon at kinabukasan libing na ni lolo. Hindi na pinabuksan ni mama ang kabaong at diretsyo ng inilibing. Yung iba naming kamag-anak ay nagtaka pero dahil siguro na respeto nila yung araw na yon ay hindi na sila nagtanong pa. Pagka-uwi namin sa bahay akala ko ay galit na galit sa akin si mama pero niyakap niya lamang ako. Tapos sinabi niya na huwag ko na daw masyadong isipin ang nangyari dahil wala akong kasalanan. Iyak ako ng iyak noon habang nakayakap kay mama. Akala ko galit na galit siya sa akin. Nung araw ding yon ay bumalik ang albularyo sa bahay at binigyan kami ng babala dahil daw may naaamoy daw siyang balbal sa loob ng bahay. Sabi niya, kanina daw kasi ay nakita daw niya si Tito sa sementeryo nagsisigaw daw at hinahamon yung balbal na kumuha sa katawan ni lolo. At ilang beses daw nitong nasabi ang balbal. Bigla namang lumabas si Tito sa kusina kaya bigla kaming kinilabutan ni mama. Samantala kinagabihan, habang nagtatype ako ng assignment sa aking desktop computer, ay biglang lumamig ang paligid sa kwarto ko. Kakaibang lamig na kinikilabutan ka. Pagtingin ko noon sa bintana, nakita kong bukas pala ito. Nagtaka ko kaya pumunta ako sa bintana at nakita ko si Tito na nakikipag-inuman at gano'n na lamang yung kaba ko. Nang may makita akong paru-parong itim na nakadapo sa likod ni Tito.
At naalala ko yung isa sa mga kwento ni Lolo na simbolo daw ito na malapit na daw mamatay yung taong dadapuan noon. Pero sinikap ko na lamang na kumalma at bumalik ako sa pagtatype. Nang matapos ako sa assignment na aking ginagawa, ginamit ko noon ang bakanting oras para mag-Google. Nag-research ako about sa balbal. Ang sabi dito, sila yung mga aswang na kumakain ng katawan ng mga patay na tao. Napakabango daw sa kanila noon at kapag nakuha mo ang kanilang atensyon dahil sa pagkakatawag mo sa kanila, susundan ka daw nito hanggang sa mamatay ka at para kainin ang katawan mo. Mamayang kaunti ay biglang gumalaw ang rocking chair ni Lolo na nasa loob lang din ng kwarto kung saan ako nagtatype. Kinilabutan ako, pero mas nagulat ako nang magsigawan ng mga tao sa labas. Yun pala'y na-stroke pala ang tito ko at dadalhin na nila sa ospital. Kaya bumaba ako noon para tulungan sila. Sa ospital, binantayan namin si tito pero sa kasamaang palad ay nasawi na ito dahil sa 70cc na dugo sa kanyang utak. Kaya mula morgue hanggang dalhin sa bahay para paglamayan, hindi namin iniwan ang katawan ng tiyuhin ko dahil alam naming babalik ang balbal para kunin ang kanyang bangkay. At hindi nga kami nagkamali dahil isang gabi, habang nagsisiuwian na ang mga nakikilamay, ako ulit ang inutusan ni mama na magbantay sa kabaong. Dahil sa nangyari sa lolo ko ay pinangako ko sa sarili ko na hindi na ako magkakamali pa. Hanggang sa nagulat na lamang ako habang nasa labas sa mga kamag-anak ko at kasama nila si mama may pumasok ulit sa loob ng sala para silipin ang kabaong ni tito. Iho, baka pwedeng makahingi ng tubig, nauuhaw ako, sabi sa akin ng boses ng isang lalaki. Nagulat ako noon, Papa Dudut, kasi nabosesan ko yung lalaki. Kaya humarap ako sa kanya at galit na kinumpronta ang lalaki. Ikaw yung balbal na nagnakaw sa bangkay ng lolo ko. Saan mo dinala ang bangkay niya? Mama, tita, bumalik ang balbal. Natatarantang sigaw ko. Agad namang nataranta ang lalaki at nakita ko na tila nagbago ng slight ang itsura niya. Babalikan kita, Rosco. Babalikan ko ang pamilya mo. At kapag dumating ang araw ng kamatayan mo, ako mismo ang kakain sa katawan mo, sabi ng lalaki na isa nga talagang balbal. Tapos sa isang kurap ko lamang ay nawala na ito. Saka namang pagdating ni na mama at ilang kamag-anak namin, bagamat hindi nila nakita ng aktwal ang balbal, sabi ng albularyong naroon ay naramdaman nga niyang kaalis lang ng balbal sa bahay namin. Sa kabilang banda nang inilibing ang kabaong ni tito ay sinigurado talaga namin na hindi ito masisira ng balbal kaya nilagyan namin ang nicho niya ng mga pangontra sa balbal. At araw-araw naming dinadalaw ang puntod ni tito nang sa ganon ay ma-check namin kung safe pa rin ba sa pag-atake ng balbal. Sa awa naman ng Panginoon, Papa Dudut, ay hindi na bumalik ang balbal para nakawin ang bangkay ni tito. Pero aaminin kong palagi akong kinakabahan noon kasi nararamdaman ko na parang nagmamasid lamang ito sa akin. Nagsimula akong mapraning dahil sa banta ng balbal sa akin at sa pamilya ko. At hindi ko akalain na isang gabi isasagawa niya ang isang maitim na plano na siyang babago sa pamilya namin. Samantala, para hindi na kami balikan ng balbal ay lumipat na kami sa bahay ng lola ko sa father side sa Cebu. So yun na nga, unang gabi namin sa bahay ng lola namin, naramdaman ko na kaagad ang bad aura. May sixth sense kasi ako pero hindi masyadong open kaya bihira lamang akong makakita ng multo. Although malakas ang pakiramdam ko talaga, Papa Dudut, kapag hindi maganda ang lugar or kapag may mga multo, umiiba agad ang pakiramdam ko. Unang patong pa lamang namin sa front yard ng lola namin ay nakaramdam agad ako ng pangit.
Inisip ko na lamang na normal lamang yon kasi baka naninibago ako at sa probinsya nga kaya binaliwala ko na lang. Sa gabing iyon ay nag-campfire kami sa likod ng bahay kasi dagat na yon. Nagkwentuhan kami kasama ang tropa ng pinsa namin. Nagkwentuhan sila tungkol sa balbal. Pag may nagustuhan daw ang balbal, kinukuha nila mga panty o bra ng nagustuhan nila at binabalik na sa umaga. Kapag basa ito, meaning may seed na yon ang balbal. At kung sino man ang magsuot nito ay mabubuntis. Yun lang ang naikwento nila sa amin. Hindi naman masyadong nakakatakot, medyo nakakatawa pa nga kaya binaliwala ko ito. Nag-inuman pa kami nang biglang dumating si Ate Karina. Pinapatulog na daw kami ng lola. Paalis na sana kami nang humirit pa ang tropa ng pinsan ko. Rosco, bantayan mo yung ate mo baka magustuhan ng balbal. Aniya pero tumawa na lamang ako. Natulog na kami at pagising ko ay umaga na. Galing ligo si Ate Karina at kalalabas niya lamang sa kwarto niya. Oh, baka basa yung panty mo ha? Natatawa ko pang biro sa kapatid ko. Napamura habang natatawa naman si Ate Karina. Bakit mo naman iisipin yan? Tanong niya sa akin. Wala, joke lang, sabi ko sabay tawa. Medyo basa nga kasi nilabhan ko lang to kagabi. Hayaan mo at matutuyo din yan mamaya, sabi pa sa akin ng kapatid ko. Tumawa pa kami sa aming pinag-uusapan. Basa daw ang panty niya pero dahil yon sa nilabhan niya kaya okay lang. Lumipas ang mga araw parang naging matamlay na si Ate Karina. Nawalan siya ng ganang kumain. Ni hindi man lang nagpaparamdam at madalas na nagkukulong lamang siya sa kwarto niya. Kaya nag-worry ako. Kinatok ko ang kwarto niya at binuksan ang pinto. Nakita ko siyang nakahiga lang at nakabalot ng kumot. Ano nangyari sa iyo ate? Usisa ko habang nag-aalala. Lagnat yata tapos iba yung pakiramdam ng tiyan ko, Rosco. Parang merong something sa loob sabi pa niya sa akin. Baka naman bulati lang yan, biro ko na lamang sa kanya. Loko, natawa na lang din si Ate Karina sa biro ko. Kinabukasan ay hindi na ulit nagparamdam. Pinasok ko ulit ang kwarto niya at kita kong medyo pumayat siya at lumaki ang tiyan. Doon na nga ako nabahala. Promise para talaga siyang buntis. Pinapasok ko si Lola at parang namutla siya. Agad namin siyang pinadala sa ospital. Pero ang sabi ng doktor ay wala naman daw signs of pregnancy. Binigyan din niya si ate ng pregnancy test at negative naman. Hindi na kontento si Lola kasi parang nakukutuban niyang may kinalaman dito ang balbal. Kaya dinala namin kagad si Ate Karina sa kilala niyang albularyo. Pinadasalan namin siya at yung kandila sa tubig something at doon ay nakita nga ang kalat. Halos simatayin si Lola sa sinabi ng albularyo. Buntis ang inyong apo. Ang sabi ng albularyo ay magdasal lang daw kami at ginawa naman namin. 2 araw ang lumipas at talagang payat na si Ate Karina. Paus na ang kanyang boses at wala siyang tiyan. Parang hindi buntis. At bigla na lamang siyang natumba at hindi na humihinga. Sinugod pa namin siya sa ospital pero diniklaran na siyang dead on arrival. Siyempre lubos ang pagdadalamhati namin sa pagkamatay ng ate ko. At sinisi namin yon sa balbal. Lalo na't ayon sa albularyo, isa lang yung balbal na kumuha ng bangkay ni Lolo ang nagtangkang kunin ang bangkay ni Tito at ang bumuntis kay Ate Karina. Para hindi na kami mangamba pa na baka nakawin ng balbal ang bangkay ni Ate Karina ay pinakremate na namin kaagad siya at binurol na lang namin siya na abuna. Akala ko nga papadudot, babalik ang balbal na nakabuntis kay Ate Karina pero salamat naman sa Panginoon at walang sign ng balbal noong araw na pinagbuburulan namin ang abo ni Ate Karina. Sobrang devastated kami sa mga nangyari sa aming pamilya dahil sa balbal. Pero kinailangan naming mag-move on.
Lumipas ang mga taon. Nag-aral ako ng BS Marine Transportation at makalipas ang 4 na taon ay naging isang ganap na seaman. Nang mga panahong yon ay nanirahan na kami sa syudad sa Cebu City. Doon ay confident ako na walang balbal o aswang na naninirahan kasi nga highly urbanized city ito. Hindi nagtagal ay nakapag-asawa ako at nagkaroon kami ng 3 anak na lalaki. Nagkataon na bakasyon ako noon at kasama ko ang pamilya ko nang makatanggap ako ng isang masamang balita. Bigla-bigla na lamang nagkasakit yung lola ko, mama ng papa ko. Kaya need naming tumulong sa pag-aalaga. Hindi ko na pinasama ang asawa ko at 3 anak dahil naroon pa rin sa akin ang takot na baka madamay sila sa banta ng balbal sa angka namin. Samantala tuwing gabi ay sinusumpong si lola ng kanyang sakit. Mataas ang sugar, high blood at may namumuong tubig daw at plema sa kanyang baga. Kaya nahihirapan siyang huminga lalo na kapag gabi dahil na rin sa nakahigang posisyon at sa mas malamig na klima ng panahon. Umuwi rin pala ang pinsang ko na buntis. Lumipat kasi sila noong 2017 sa Karkar, Cebu because of family problems. Nagkahiwalay kasi ang mama at papa niya. Ang papa niya yung tito ko, kapatid ng papa ko. Bata pa lang yung pinsang ko that time na nagbuntis siya sa kanyang panganay. Dahil na rin siguro sa aspeto ng paghihiwalay ng kanyang mga magulang kaya napabayaan at tuluyang nabuntis na minor de edad pa lamang. Pero pinanindigan naman siya ng naging partner niya at nagtatrabaho daw ito para sa kanila. Dahil wala pa ang kamuwang-muwang ang pinsan ko sa mga dapat na bawal sa mga buntis, sinamahan ko siya sa kwarto kung saan siya matutulog. By the way, may 4 na kwarto ang bahay nila lola. Isang sala, isang kusina na parehas nasa unang parte ng bahay at 3 kwarto. Sa 3 kwarto na yon, ang kwarto namin ang nasa pinakagilid. Sa isang kwarto naman na katabi ng kwarto namin ay kwarto ito ng isang pinsan ko na may 2 anak. Walang kanyang asawa at that time kasi nagtatrabaho. Sa isang kwarto naman nakahiga sina lola, mama at papa. Bali yung kwarto nila ang nasa gitnang bahagi ng bahay. Kapag lumabas kami para pumunta ng sala, madadaanan pa namin ang kwarto nila. Isang gabi ay hindi pa ako makatulog noon kaya chinat ko muna ang asawa ko sa messenger at kinumusta ko sila. Mga nasa 10:00 na pasado. Bago pa man kami nahiga ng pinsan ko para matulog. Sinabihan na siya ni Tita Medel na nasa kabilang kwarto na magsuot ng itim na damit dahil sumparaw ito para sa mga buntis kontra balbal. Sabi ko naman ay bakit magkakaroon ng balbal? Ang sabi naman ni Tita Medel, pwedeng bumalik ang balbal dahil may sakit sina lola, mama at papa. At pwede raw gumawa ng paraan ng balbal para mapatay ang may sakit tapos ay kukunin nito ang bangkay ng kanyang biktima. Pwede ring pagdiskitahan ng balbal ang buntis at pwede rin daw nitong patayin ang sanggol. Sa sinapupunan ng babae tapos ay saka kukunin at kakainin. Sa kabilang banda ay meron namang itim na damit ang pinsan ko kaso nga lang ay hindi nagkasya sa kanya dahil 8 months na ang kanyang tiyan at may kalakihan yung pinsan ko nang nagbuntis siya sa kanyang panganay. Kaya ang ginawa niya ay ipinatong niya na lamang yung damit sa tiyan niya. Parang ginawang kumot basta matakpan lamang yung bandang tiyan. Dahil sa kakalikot nga natanggal ang itim na damit sa kanyang tiyan. Tandang-tanda ko pa noon. Sa kaka-cellphone ko ay umabot ng halos 11 PM bago ako nakapag-decide na matulog na. Wala pang mga 10 minutong nakapikit ang aking mga mata ay may nadinig akong parang may nagkakalmot sa mga sementong pader na katabi ng buntis kong pinsan. Parang gustong makagawa ng butas para makapasok ang kung anuman ang nasa labas na yon. At first, akala ko ay aso lang na patambay-tambay sa gawing labas. At nagkakalmot ng semento kasi gawain nyo ng ibang aso, hindi ba? Kaya hinayaan ko lamang
Nga pala, tulog na silang lahat that time at ako na lamang ang nagigising. Kaya kahit anong liit ng kaluskos sa labas ay talagang madidinig. Maya-maya ay nawala yung pagkalmot sa pader pero bigla namang may parang lumalakad sa bandang likuran ng bahay. Hindi ko mawari kung aso ba o tao. Pabalik-balik ito na parang may nawawalang pera at hinahanap sa bandang yon. Pero nakapagtataka lang, yung lakad niya ay hindi lumalagpas sa kwarto namin. May pattern yung paglalakad niya. Kapag umabot na siya, sa hangganan ng kwarto namin ay bumabalik na naman sa kung saan siya unang naglakad. Tapos kapag babalik na siya sa kabilang direksyon kung saan siya nagsimulang maglakad at lumagpas siya sa kwarto namin, bandang yon ay babalik na naman siya sa kanyang nilakaran. Sa bandang to ay nagtataka na ako at nang nakinig ng masinsinan. Napagtanto ko na lakad tao ito at hindi ko anumang hayop dahil malalaki ang yabag nito at sa tansya ko sa lakad niya ay nadadala talaga yung mga maliliit na bato. Mabibigat na animoy parang may gustong gawin pero hindi magawa-gawa. Mga 5 minuto ang tagal noon bago nawala. Pero maya-maya na naman, may nadinig na naman akong parang may pumatong sa yero na katapat mismo ng tinutulugan ng pinsang kong buntis. This time, natakot na ako na parang kumukulo ang dugo ko at nagiinit ang tenga ko. Hindi ko mawari kung ano nga ba ang dapat na gawin. Inimagine ko na lamang na pusa yon pero ang lalaki talaga ng mga yabag, yung halos nayuyupi na yung yero. Gusto kong magwala at sumigaw na lumayas ka. Alam namin kung sino ka. Huwag ka dito. Pero wala talagang lumalabas na kahit na ano sa bibig ko. Hinayaan ko na lamang talaga ito. Ang pattern niya ay balik sa kalmot sa gilid ng pader, then lakad pabalik-balik tapos ay patong na naman sa yero. Walang ingay, walang sinasabi, sadyang ganun lang pabalik-balik ang ginagawa niya. Tumagal ng 2 hanggang 3 minuto, isa-isa. Ang ginawa ko dahil sa inis at namumuong galit kahit takot. Gumawa na lamang ako ng ingay tulad ng pag-ubo o sinasadyang alugin ng katre o kama na hinihigaan namin para makagawa ng ingay kunwari para malaman niya na alam kong nandyan siya. Hanggang sa sinumpong na naman si nanay sa hirap ng paghinga bandang 11:40 ng gabi. Dito unti-unting nawala yung ginagawa niyang pagpaparamdam dahil lahat kami, kabilang ang pinsan ko sa kabilang kwarto ay nagising. Dito na nawala ng tuluyan ang ginagawa niyang yon. Kinaumagahan sinabi ko sa kanilang nangyari ang pagkalmot, pagbalik-balik maglakad at pagpatong ng kung anuman sa bubong. Sabi naman ng pinsan kong buntis na may naramdaman din siyang mali sa mga oras na yon pero hinayaan niya lang at nagkunwaring tulog. Mamayang kaunti ay napagkwentuhan namin ang karanasan namin sa balbal. Ikinuwento ko sa kanila ang mga naranasan ko. Pati yung pagbabanta sa akin ng balbal na oras na mamatay ako ay kukunin niya at kakainin ang bangkay ko. Strangely naiyak ang pinsang kong buntis at doon ay may inamin siya sa akin. Hindi yung boyfriend niyang nakabuntis sa kanya kundi isang balbal. Napatingin ako sa kanya at nagsalita. Imposible kasi si Ate Karina binuntis din ng balbal pero namatay siya, ang sabi ko. Iba'y nangyari sa akin, Rosco. Nakausap ko mismo ang balbal at nangako siya sa akin na kapag naipanganak ko itong sanggol na dinadala ko, ibibigay ko ito sa kanya. Nangako siya sa akin na kapag nangyari na yon, titigil na siya sa sumpa nito sa angkan namin, aniya. Alam ba ito ng boyfriend mo? Tanong ko. Tumango naman siya bilang sagot. Binayaran si Lindo ng 3 pirasong ginto para akuin ang anak namin ng balbal. Pahayag pa ng pinsan ko. Natulala lamang kaming lahat noon sa sinabi ng pinsan ko. To make the story short, nanganak yung pinsan ko at ibinigay niya ang anak niya doon sa balbal na nakabuntis sa kanya. Nagtataka lamang ako bakit wala man lang siyang naramdamang motherly instinct sa anak niya
at basta lamang niya itong ibinigay doon sa balbal. Ang sabi lang ng pinsan ko ay hindi niya matatanggap na anak yon dahil hindi naman daw yon tao. At yun na nga Papa Dudut, sa ngayon ay wala nang panggugulong naranasan mula sa balbal ang aming pamilya. Mukhang hindi na rin itutuloy nito ang banta sa akin since may pinagkasunduan naman sila ng pinsan ko. Pero hindi pa rin ako papasiguro at nakabantay ako sa aking pamilya at ingat na ingat ako sa aking sarili lalo na kapag nasa barko ako. At ito ang karanasang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana'y mabasa mo ito at mapiling itampok sa Papa Dudut YouTube channel. Maraming salamat at isang magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Rosco. Isa ang balbal sa bihirang halimaw na naririnig natin sa mga kwentong pambayan. Bagamat kakaunti lang ang nakaka-witness nito, sinasabi nila na para itong aswang. Pero bangkay ang trip nitong kainin. May pagkakataon na nananakit ang mga balbal ng tao para patayin at saka kainin. Totoo man o hindi ang ganitong mga nilalang ay mabuti pa rin ang mag-ingat tayo at maging alerto sa paligid lalo na kapag gabi. Dahil sa gabi ay nagaganap ang karamihan ng mga kababalaghan at katatakutan. Kaya maraming salamat Rosco sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa amin. Hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel at mag-subscribe. Ganon din po sana panoorin niyo po at suportahan ang Gian Gianna Vlogs. Ito po yung aming family vlogs na amin pong pinagkakabalahan at pinaghihirapan para sa inyo. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hanap mo ba'y manok na masarap? Lechon manok na lagi niyong babalik-balikan. Let's go na magpatumpik-tumpik pa. Siguradong enjoy lahat sa kapagkainan. Papa Dudut, lechon manok, iba ang lasa, iba ang sarap. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.